Maraming salamat po. At susundan po ito ng ika-5 at ika-6 na distrito. Maraming salamat po. At Mayor Honey Lacuna Pangan. Po natin na masigabong palakpakan ang pagdating ng ating minamahal na Vice Alcalde, Vice Mayor Yul Servo Nieto. Natin na masigabong palakpakan ang kinatawan ng ika-5 distrito, Congressman Erwin Tien. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ako'y na-overwhelm sa inyong palakpak. Magandang hapon po. At gusto ko lang po kayo i-welcome sa groundbreaking po ng Governor Benjamin T. Romualdez Cancer Center. Gusto ko lang po ikwento sa inyo ng konti. Matagal na ko na pong pangarap to ng konsehal pa ako. Tayo naman lahat, mga lingkod bayan, mga nasa serbisyo, palagi naman po tayo umiikot ng patay, mga lamay. Dito po sa amin, sa District 5, pagka namatay, pinupuntahan namin, halos kalahati, if not siguro kalahati talaga, ng mga namamatay dito sa District 5 ay dulot po ng cancer o mga komplikasyon na nanggagaling po sa cancer. So itong cancer center natin, malaki po maitutulong nito upang mabigyan ng panlaban, bigyan ng tsansa ang mga, hindi lang po mga kadistrito natin, kundi po lahat po ng nangangailangan para po magkaroon sila ng magandang laban at humaba po ang buhay nila. Kaya sabi ko nga kanina, pahabain ang buhay ng mga taga-District 5. So, kukunin ko itong pagkakataon na to, nandito ko sa harap ninyo lahat, na magpasalamat po sa mga tao na naging susi para maipatayo natin ang kauna-unahang the one and only cancer center na owned and operated by the city, by a city government. So, unang-una, nais ko pasalamatan ang ating napakabait, napakasipag, napakagaling na Speaker of the People, House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. Boss, sa totoo lang, hindi na kayo nagdalawang isip nang lumapit po ako sa inyo. Sabi mo lang sa akin, yes. So ito na, nakatayo na po, tatayo na. Maraming salamat po. At habang buhay po kayo, mamahalin ng District 5. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa ating mahal na Mayora, Honey Lacuna Pangan, boss, maraming salamat na naglaan kayo ng 2,000 square meter of prime property. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na ang
lupa na pinagkaloob sa atin ng ating mahal na mayor ay ang pinakamahal na area sa distrito po natin. Yung po ang Rojas Boulevard, Corner Corino. So maraming salamat po, boss, sa iyong of course, sa ating pong pamunuan ng ating kongreso na nandito, si Majority Floor Leader Manix Dalipe, maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa ating project. At of course, ang ating House Committee on Appropriations Chairman, boss, maraming salamat sa pag-alalay po ng budget natin dito. Sa ating pong mga congressman na present ngayon, and special mention po sa mga congressman ng distrito ng Maynila, huwag nyo kalimutan yung MAIP nyo, ilagay dito sa Cancer Center, ha? Para mas marami tayong matulungan. So, salamat. Ang ating Vice Mayor, Yul Servo Nieto, at kasama po ang buong City Council ng Maynila. Maraming salamat po sa pagbigay ng User FRAC Authority para mapatayo natin itong cancer center natin. Sa Manila Health Department, headed by Doc Pox Pangan, at sa Ospital ng Maynila, Director Carl Lackey. Maraming. Ito na, natupad na natin ang ating pangarap. Of course, ang DOH, nandyan po ba ang DOH? So, inaasahan po natin ang patuloy na suporta ninyo upang makumpleto natin ang mga kikailanganin pa natin mga gamit dito sa ating cancer center. Ang DPWH, nakita ko kanina, si District Engineer Manny Bulusan, tulungan mo kami mapaganda itong cancer center natin. Of course, sa aking pinakamamahal sa buhay, ang aking misis at ang aking anak, si IJ. By the way, Speaker, Mayor, inaanak niyo po yan, huwag niyo kalimutan. At ang aking future baby, baby girl, nandyan na sa loob, si Martha Tieng. Mama, maraming salamat sa tiwala, sa suporta, sa pagmamahal na binibigyan niyo sa akin. Yun ang nagiging gabay ko para magawa lahat ng pangarap ko para sa distrito natin. Para ako nanalo ng award, pero sobrang saya ko po talaga ngayon. Of course, sa ating pong mga barangay chairman at SK chairmans, maraming tiwala at suporta na binibigay niyo po sa atin. Alam niyo po, sabi nila, imposible, di ba? Sabi nila imposible, pero sa Distrito 5, lahat posible. So maraming salamat po at maraming salamat sa pagpunta at God bless po sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat, District Representative, 5th District Manila Congressman Erwin Tieng. Saludo po kami sa inyong husay at galing. Ito po ay marahil pangarap po sa inyo, pero ito po ngayon ay pangarap na rin po ng bawat pamilyang nakikipaglaban sa cancer. Palakpakan naman po natin. Ito po ay biyaya sa ating lungsod. At sa pagkakataong ito mga kasama, isang karangalan po na ibigay sa inyo ang leader na nagpamalas ng husay, katapatan at sipag sa kanyang paglingkod. Ang leader po na sumuporta sa proyektong ito. Ang tanging hangad niya po ay matulungan ang ating lungsod. Kaya bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang ating butihing alkalde, Mayor Honey Lacuna Pangan. Honorable Speaker of the House of Representatives, Congressman Martin Romualdez, Majority Floor Leader of the House of Representatives, Congressman Manix Dalipe, Chairman, Committee on Appropriations, House of Representatives, Congressman Elizalde Co, Congressman from the 5th District of Manila, Congressman Erwin Tieng, sa iba pa po nating mga kasamahan sa Kongreso, sa lungsod ng Maynila, Congressman Ernix Junicio, Congressman CRV Valeriano, Congressman Joel Chua, Congressman Edward Maceda, Congressman Benny Abante, sa akin pong katuwang sa paglilingkod sa lungsod ng Maynila, Vice Mayor Yul Servo Nieto, and all the members of the 12th City Council, Ospital ng Maynila Director Dr. Carl Lackey, Department Head of the Manila Health Department, Dr. Arnold Pangan, fellow civil servants, barangay chairman from the national and local government, other distinguished guests,
friends, ladies and gentlemen, mga minamahal ko pong kapwa Manileño, magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. Yesterday, we celebrated our 453rd founding anniversary of our beloved city. And we are so blessed to have Speaker Romualdez today for the ceremonial groundbreaking for the building of our Cancer Specialty Center for the City of Manila that will serve as a one-stop shop for those suffering from cancer. Thank you, Mr. Speaker, for extending your concern, your love, and generosity to our cancer-stricken constituents in the country's capital. Alam po naman nating lahat na ang cancer ang isa sa mga pangunahing dahilan ng kamatayan. Ayon nga sa datos, nasa 189 sa bawat 100,000 na Filipinos ang mayroong cancer. At may 96 na cancer patients ang namamatay bawat araw. Ngunit ang pinakamahirap ay ang kakulangan ng mga pampublikong pasilidad na nakaka-focus sa treatment and care ng mga pasyenteng may cancer. It was also mentioned that the cost of cancer treatment ranges from 120,000 to 1 million pesos or more. Obviously, such a large expense is beyond the reach of ordinary people. Sa amin pong People's Day na ginagawa po namin halos linggo-linggo, pinakamarami na po yata ang aking mga natitingnang pasyente na may cancer na akin pong tinutulungan. Ganon din po sa mga personal nating binibisita ng mga kababayan sa ilalim po ng aking programang Door-to-Door Doktora Program. Mas marami ang mga napupuntahan kong mga cancer patients. Para po sa mga hindi pa alam, ako po ay isang doktora sa totoong buhay. At lahat po sila ay nakikipagsapalaran sa pagkakataon na matingnan at magamot sa 2 national government hospitals na narito sa Maynila, ang Jose Reyes at ang PGH, kung saan kasabay nilang pumipila ang mga pasyente mula pa sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya nga napakalaking bagay na magkaroon na tayo ng sarili nating Cancer Specialty Center sa lungsod ng Maynila. Napag-alaman din po natin ng mahal na speaker na may puso ka para sa mga pasyenteng may cancer. Lalo na't naranasan ito ng inyong pinakamamahal na ama, na si dating Ambassador at dating Leyte Governor Benjamin Cocoy Romualdez. Kaya't ngayon pa lamang ay ipinapaabot na namin ang aming taus-pusong pasasalamat sa pagkakaloob ninyo ng pondo upang maipatayo ang Cancer Center dito sa compound ng Ospital ng Maynila Medical Center. Nais din po namin mapaabot ang aming pasasalamat kay ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, na siyang chairperson ng Appropriations Committee ng House of Representatives para sa 500 million na kanyang ibinahagi para sa Ospital ng Maynila at Santa Ana Hospital under the Medical Assistance to Indigent Patients Program. Maraming salamat po, Congressman Saldico. At syempre po, sa inyong minamahal na Congressman Erwin Tieng, dahil sa kanyang sipag at aktibong pakikipag-ugnayan sa liderato ng mababang kapulungan, ay marami na po siyang nagagawang mga proyekto na sadyang kapaki-pakinabang para sa kanyang distrito at para sa buong lungsod. Idadamay ko na po lahat ng mga congressman ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat po sa lahat ng tulong na ibinibigay nila sa aming minamahal na lungsod. We assure you, Mr. Speaker,
that this edifice will be maintained and sustained by our city government. Pero Mr. Speaker, kung naalala po ninyo, magkasama lang po tayo nung linggo. At hindi ko po makakalimutan ang sinabi niyo sa akin hanggang kanina. Kung ano po ang hingin ko. Ipagbigay alam ko lang po sa inyo. Tama po bang narinig ko? Kaya po sana, Mr. Speaker, kung hindi naman po kalabisan, ilalambing ko na rin po sana, ibigay nyo na ng todo-todo. Pakikumpleto na po ninyo ang lahat ng ilalaman, mga ekwipo at logistical requirements ng ipatatayo ninyo Cancer Specialty Center. Again, magpasalamat na kayo. Again, in behalf of the more than 1.8 million Manileños, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo, Ginoong Speaker of the House, Congressman Martin Romualdez. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang ating minamahal na alkalde, Mayor Honey Lacuna Pangan. Nakakatuwang isipin na mayroon po tayong mga leader na handang ibigay ang lahat para po sa ating komunidad. Palakpakan naman po natin. Maraming salamat po. Tunay po na napakahirap makipaglaban sa sakit na cancer at ngayon po, nabigyan po ng pag-asa sapagkat ang ating pamahalaan ay naging bukas para sa mga cancer patients na nangangailangan. Ito po ang unang cancer center sa lungsod ng Maynila. Sa puntong ito mga kasama, atin pong maririnig ang mensahe ng isang taong nagpursigi upang maging posible ang pagtayo ng ospital na ito. Sa kanyang hindi matatawarang dedikasyon at pagsusumikap, nabigyan po ng daan ang pagtatayo ng isang makabagong cancer center na magbibigay ng pag-asa at tulong sa mga nangangailangan. Batang Manileño, bigyan po natin ng masigabong palakpakan, Speaker of the House of Representatives, Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez. Maraming salamat at nakaalis sa inyo lahat. Siyempre naman, kailangan talaga i-acknowledge ko yung napakamagaling, napakamasipag, napakamahusay ng alkalde ng Maynila, Mayor Honey Lacuna. At tama po yung sinabi nyo, basta anong kailangan nyo po sa Maynila, yes na yes po ako sa iyo. Sa totoo magaling talaga yung ating congressman dito sa 5th District. Napasubo talaga ako dito. Kaya alam mo naman siguro, no? Si Kong Erwin ay siya ay napakamagaling na congressman. Siya po ang chairman ng Banks and Financial Institution Committee. At yung legacy, yung isang legacy project na ginagawa natin ngayon ay, bukod pa rin yan, siya ang nagdala ng isang legacy initiative na nating mahal na presidente. Yung first sovereign wealth fund na tawag ngayon, yung Maharlika Investments Fund. Natapos po, batas na, operationalized, organized, at ngayon po, tatakbo na itong napaka magandang programa ng isang sovereign wealth fund dahil po sa liderato ng committee ng Banks and Financial Institutions ni Kong Erwin Tieng. Pero sa totoo lang, magaling talaga siya kasi nung napasa kagad, pinasok niya itong proyekto na to. Magaling talaga. Ang gandang timing. Kasi sabi niya sa akin, Speaker, okay na yung Maharlika. Tapos na, batas na. Pwede natin isulong to. Ilaan natin itong programa natin.
Tapos sabi ko, pinag-iisip ko pa, pagkatapos sinabi, kung pwede, ilagay natin yung pangalan ng tatay mo dyan. Sus Maria, magaling talaga. Kaya, nadamay-damay. Miski buong pamilya ko na nadamay na. Sinabi ko na sa mga kapatid ko, ay, merong makakaroon tayo na isang cancer hospital dyan sa Maynila. Hindi talaga pwedeng papabayaan itong proyekto na to. Siguro nakita naman mga kongresista at saka siyempre si Mayora, kay nung linggo, meron na yung sa Pasig, yung napaka ng esplanade, isa pang magandang proyekto. At sinabi ko sa kanya, basta anong kailangan ng Maynila, andyan pa ako. So, approved without thinking. At nung pumasok kami dito, sinabi ko, Ma'am, ito na, ito ng pruweba ng commitment ko sa iyo. Sinama ko na yung majority floor leader. Siya ang magdadala kung anong kailangan nyo, legislation na Maynila. Pero bukod pa riyan, kilala mo naman yung mga kung sino yan. Chairman ng appropriation si Saldico. Siya talaga magagaranti na lahat ng sinabi ni Ma'am, lahat ng mga kinumit natin dito ay matutupad sa itong, hindi lang sa itong 19th Congress, pero sa sunod na Kongreso po. Kasi nandito po tayo sa groundbreaking, pero siguro naman, baka suggestion lang, pag tapos na itong cancer center na pinangalan mo sa tatay ko, yung tatay ko, paborito ng tito o tiyuhin ng presidente. Siguro pwede natin imbitahin si President Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa inauguration. Kaya siyempre naman, siguro alam mo naman ang ating mahal na presidente, tatlo yung mga legacy programs niya. Yan, ito, legacy sa Special Health Center kasi swak na swak to. Talagang patok na patok talaga to dito sa sa cancer center sa pinangalan sa ating mga tatay. At siyempre meron din sa legacy program para sa housing at legacy program din sa food security. Kaya ito lang tumpak na programa na to. Kaya sigurado ko talagang mapapan. Of course, I'd like to acknowledge the rest of our House leaders and the stalwarts sa Kongreso, Congressman Rex Junicio, of course, Congressman Valeriano, Congressman Aurelio Chua, Congressman Edward Maceda, at si Congressman Benny Abante, nakikita mo naman. Wala siya rito kasi busy siya. Binibisi talaga ni Majo. Si Majo talaga. Naka-break na nga tayo, pinabisi mo pa si Chairman Benny Abante. Pero si Chairman Benny Abante magaling talaga. At siguro, dapat sabihin ko rin sa iyo, yung mga Romualdez, actually, tiga Maynila na rin. Tumira din sa Maynila. Ay doon lalo sa Pandacan area at saka sa San Miguel area. Kaya mismo yung pangarap na sinasabi Malacanang Park dati, yan ang bahagi ng properties ng Romualdez family. Kay baka hindi nyo rin natatandaan, yung Papa Miguel ko, si Mayor Miguel Romualdez, naging minsan mayor ng Maynila dyan at meron pa rin hanggang ngayon, yung ancestral home natin dyan sa plaza sa Pandacan po. Kaya yun po ang sakop ni ni Congressman Benny Abante. Of course, I have to mention yung inaanak ko, na siya talaga ang special envoy ni Mayora. Pag may kailangan yata ng Maynila, lalapit lang yan sa akin kasi alam naman niya kasi fixture yan kasi kasama niya natin sa majority sa Rules Committee. Masipag siya, si Vice, nung nasa sa Kongreso siya. Napakamasipag. Kaya katabi niya yung kasama din niya, si Majo. Pag may kailangan kami tumayo o magdala ng isang legislation, masipag talaga, walang pagod, tuloy-tuloy. Hindi yan nagpapahinga, kaya bilib na ako kay sa inaanak ko, si Vice Mayor Yul. At hanggang ngayon, lahat naman pina-follow up niya, talagang okay talaga. Basta siya nagdadala kasi favorite din tayo. Of course, to all our councilors of Manila, I'm very proud of all the hard work that you have done. Lahat po ng suporta na binibigay mo dito sa Mayora, sa lahat ng mga initiatives, we appreciate that. At siyempre naman sa lahat ng mga local, of course, our department heads are all here, and especially our friends from yung mga LG, mga punong barangay ng Maynila.
Maraming salamat. Kayo po rin na nagiging saksi dito sa ating napakamagandang proyekto ngayon. To our hospital ng Manila Director Carl Olorlaki, our other Manila City officials, government officials, barangay chairman, distinguished ladies and gentlemen. Itong hapon na to talaga nagagalak po ako at malaking karangalan na itong invitation na magiging kung isang taksit bahagi na itong program kay matagal natin talaga iniisip itong cancer sensor. Maraming administrasyon pinag-iisipan talaga to, pero itong administrasyon talagang hindi na lang pinag-iisipan, ginagawa. Kakatapos lang natin na nag-groundbreaking din tayo sa Quezon City. Kaya meron din tayong cancer center dyan at gusto talaga natin yung cancer pagkatapos ng heart attack, stroke, heart disease, yan talaga ang nagiging talagang sinasabi na nga ni Mayor, the most dreaded disease after those two conditions na tungkol sa puso, yan, cancer. At mismong tatay ko, ay kinuha siya dahil sa cancer. Kaya may karanasan kami sa kahirapan ng mga pamilya na dumadaan dito sa proseso sa pag-aalaga sa mga cancer patients. That's why we are very, very, very supportive na itong programa na to. So, isa sa naman na makasaysayang hakbang ang ginagawa natin ngayon para sa misyon na masigurong may matatakbo ng mga Pilipino sa panon na makangailangan ng ito po talaga ay magiging isang napakagandang legacy. At sisiguraduhin natin na itong proyekto na to will be fully funded at least throughout my term as the speakership. I guarantee you, top priority to. At huwag kayong mga amba. We will make sure that this is fully supported for all the needs na sinabi ni Mayora. Hindi natin papabayaan. At kung may pagkukulang, yung mismo pamilya ko mag-underwrite ng ano pang kailangan. Magaling talaga siya mag-sales stop sa akin. Ilagay natin sa pangalan ng tatay mo. Kaya, forced to good talaga. Forced to good talaga kami. Pero hindi dahil lang, yan, nasa pangalan ng tatay ko at inimbita mo ako dito. Pero talagang kailangan talaga. At we have always recognized that cancer has been a bane to society na nahirapan talagang taong bayan dito. Kaya kung ano man ay may bibigay natin, siguro, kagayang ginagawa ni Kong Saldi ko sa Bicol kasi kaka-inaugurate din natin yung specialty health center sa Bicol, dun sa Legazpi. Baka pwede natin integrate natin siguro sa building. Chair Saldi, ano kaya? Di ba dapat baka bukod sa health facility, yung kagayang ginawa mo, parang may housing din para sa pamilya. So parang may kasi, yun ang nangyari din sa tatay ko kasi nagpakamot, hindi lang dito pa sa Amerika. Yun ang talagang kahirapan kasi siyempre, pag mayroon kang isang kapamilya, may cancer, yung mga kamag-anak, yung kaalaga, saan ba sila titira? At dapat malapit din sila sa mahal nila sa buhay. Kaya, we have to look at it holistically. Kaya, nung sinabi ko, yun din ang baka isang maging bahagi na itong proyekto na to. Hindi lang yung center, pero housing din kasi si PBBM ganun talaga siya pag-iisip hindi niya nakikita yung problema isolated na style na ito lang yan miski yung suporta na binibigay ng ating mga kongresista dito sa isang magandang programa sa convergence although hindi talaga dito sa urban areas pero sa rural areas na maraming magsasaka, palayaan, ganon. Gumagawa kami parati ng convergence na kung paano lahat ng mga resources, mga programa ng gobyerno, kino-converge natin para buo talaga ang presentation at implementation para holistic ang approach. Kaya tinitingnan natin na maigi. Kaya yung funding na requirements na talaga mag-kick off talaga, nandyan po. Pero pag-iisipan din natin, siguro we will consult with the Congressman of si Congressman Erwin kung ano pa kailangan dito sa facility dito para makatulong sa ospital ng Maynila. Sa wakas, ako lang ang uulitin na do not worry. President Marcos believes in these types of projects. Ito talaga ang legacy project na gusto niya maiiwan.
At ako po, at ito na nga ang regalo ko kay, Mayora na dala ko kay Chairman at kay Madjo. Talagang hindi lang salita. Ayan, sinabi ko sa kanya kanina, ito po ma'am ang regalo ko sa iyo, yung APRO Chairman at saka yung Madjo. Kaya, nung sinabi ko yes na yes, ayan, sila na ang bahala sa lahat ng mga kailangan ninyo. At hindi naman yan silita. Siguro, kilala naman mga kongresista naman yun sa Maynila. Problema, naging yes man na yata ako sa kongreso. Basta, lahat ng mga hiningi mga kongresista, lalo na tiga Maynila, yes na yes ako. Kaya, iiwanan ko talaga yan kasi baka mamaya, marami ng mga mahingit ang makagalit sa akin kasi yung puso natin talaga ay sa Maynila. At may roots kami dito, yung sinabi ko. At actually, lumaki na ako dyan sa Pasay, pero parati ako nandito. At lahat ng mga memories ko na nung bata pa ako, sa totoo lang po, nung bata ko, yung nanay ko, pinapalangoy niya ako dito sa Manila Bay. Noon medyo malinis pa. Senior citizen na ako. At siyempre naman siguro meron na itong Bay Beach dyan. Pero dito, naliligo dati. Kaya yung mga memories ko ay napakaganda. Ay napakasaya talaga ang memories ko na Maynila. Kaya ito na lang hospital for this cancer center in Manila, named after my father, is something very close and dear to my heart, not just to the people of Manila. I'm sure all Filipinos from all walks of life dito sa Pilipinas ay makakaranas ng magandang specialty care at attention. At we shall assure, ulitin ko, we will assure you that this project will be properly and sufficiently supported and funded throughout the years. Kaya po, maraming salamat po. Ako si Martin Romualdez, leader ng House of Representatives. Handang-handa kami maglingkod, magsilbi sa taong bayan ng Maynila sa Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Batang Maynila. Bigyan po natin